Pence Beat for Inquirer.com. Hello. Sir, aside from the 30.2 million pesos na you reportedly spent for TV ads, how much more do you intend to spend Basta, this election period? well, may limit ang COMELEC. So, kailangan sundin natin yung limit ng COMELEC. So, yun ang limit. Tama ba yung figure na yun, sir? 30.2 million so far. Kasi alam mo, pagka ganyan, hindi ka na nag-accounting eh. Kasi baka araw-araw iinit lamang ang ulo mo. Kaya saka mo na lang susumahin yan pag tapos na eleksyon. Para isang init ng ulo na lang. Sir, the last time you ran, magkano nagastos niyo, sir? Actually, hindi ko na rin nasusundan eh. Kasi pag talaga, totoo yun, akala nung lahat eh, ikaw eh, nag-accounting na ganyan, pero ang totoo niyan eh, marami ka na rin gagastos na hindi mo na na-record o hindi mo na nalalaman dahil may mga contribution ko din naman eh. Minsan, mga contribution mo, hindi na dumadaan sa'yo. Minsan may mga discount ka. No? So, hindi mo na rin talaga alam ang talagang total na mga gastos mo. Sir, part ba ng strategy mo yung mas mag-concentrate ka on political advertisements? Wala, dyan na talagang kinabukasan. Yun ang future. Wala tayong magagawa dyan. Yung mga ibang style, kasi talagang, kasi noong araw, wala naman yan, hindi allowed yan. Tapos, last elections, sobra-sobra nga ang pagkaka-allow nila last elections. Medyo nga ngayon, nilimitahan nila. Pero yan na talaga, kasi padami ng padami ang mga Pilipino, at hindi na imposible na maski na mga may araw-araw at kami nagkakamay pa rin kami araw-araw, umiikot pa rin kami. Subalit nakikita mo sa mga habang tumatagal ang panahon na talagang hindi mo na maaabot lahat at kinakailangan ng advertising. So, yung mga communication na medium na yan, yun ang mga sa darating na panahon magiging mas gamit. Halimbawa, yung internet, yung cellphone, yung radio, TV, yan na lahat. So, nabanggit mo internet and cellphone. May plans ba, sir, to use this in your Well, company? hindi ko pa alam eh. Kung gagamit kami yan, hindi ako masyado mahilig sa cellphone. Kasi sa akin, pagka hindi ako masyado mabilis sasagot sa telepono eh. Matagal ako sumagot. Kaya, titignan ko muna, magtatanong tayo. Kasi may mga advisor naman tayo pagka gusto nilang gumamit ng cellphone. Gagamit din tayo dyan. Sir, si former Senator Maceda from Go, sabi niya, kayo daw po ang dapat sisihin kaya may falling out between the genuine opposition and si Senator Pangilinan. Alam mo, si Manong Ernie naman ay ginagalang natin at hindi naman ako nakikipag-away kanino man. Kaya alam mo yung mga ganyan, lilipas din yan. At mabuti na huwag mo na lamang kukomentahan. Basta ako ay tuloy ang kampanya ko. Wala naman ako inaabalang tao. At hindi ko naman inaasahang maaabala rin. Sir, on your part, meron ba kayong efforts para mapa-attend si Senator Pangilinan dun sa mga rallies ng Go, especially dun sa Plaza Miranda? Did you try to convince him? Wala naman. Dahil sa aking palagay, malaki na yung mama. Alam na niya ginagawa niya. Sir, can we expect you dun sa mga future sorties ng Go? Hindi naman kasi ako naniniwala na sa mga ganun na style of campaigning. At yun sinabi ko sa kanila noon pa na mas type ko talaga yung mas systematic na lang at gawin na lamang yung inaakala ko na mas effective para mas marami akong marating na ating mga kababayan para mailahat ko sa kanila yung aking mga plataforma at mga ideas at mas marami makarinig sa aking mga ideya at mga plano. Pag kasi masyado marami kayong gumagalaw, halos hindi ka na napapansin din at hindi na naririnig yung mga gagawin. Kaya sa akin, mas maganda itong aking ginagawa. At siyempre, kanya-kanya ng mga opinion yan. Hindi naman sa ayaw ko sila makasama. Actually, gusto ko rin eh. In fact, mga kaibigan natin lahat yan at mga ginagalang natin, magagaling ang mga kandidato na yan. At isang malaking karangalan sa akin na makasama sila.
Nga lamang at naniniwala ako mas effective itong paraan na ito ng pagkampanya. So we can expect more political ads. May limitasyon nga, mayroong time limit at wala kang magagawa kung hindi sumunod sa limit na yan. Yun namang may nasabi yung nagagastos. Alam mo, timing din yan. Ano? Siyempre, strategy yan. Yung iba, gustong gastusin lahat ng kanilang oras sa first month, yung iba sa second month, yung iba sa third month, yung iba first and third, yung iba second and third, yung iba lahat sa third, o yung iba lahat naman sa first. So, hindi rin tama yung after 2 weeks, i-monitor mo kung sino yung leader sa spending. And hindi rin tama yun kasi nasa sa strategy yan. Maaaring 2 buwan mo na minomonitor, wala pang ginagastos yung isang kandidato, yung pala ang balak na ibuhos lahat sa last month. So, hindi rin talaga meaningful yung ganung klaseng analysis ng expenses. Thank you, sir.